ay mabuti. Biyaya ay libre. Bakit nyo tatanggihan at bakit kayo mananawa sa biyaya ng Diyos? At alam nyo, yung mga dinidiscuss natin sa inyo, kung nasusobrahan na kayo, katiting pa lang yan. Hindi pa natin kumbaga, on the surface pa lamang po yan. Although nag-e-enjoy na tayo, pero on the surface pa lamang po yan. Pag lumalim pa, mas lalo na ang biyaya ng Diyos, no? The title of the message is Fathers, Stay in Grace. Sabihin natin lahat, Fathers, Stay in Grace. Ayan. So, as fathers, alam naman nyo, kayo ang gabay ng ating pamilya, no? And we are to guide our families to stay in grace, remain in the grace of our Lord Jesus Christ, and of course, our Father God, no? So, stay in grace dahil libre ang biyaya ng Diyos. It's a free gift for us all. We did nothing to receive it, kundi pananampalataya lang. Wala kang ginawang trabaho para matanggap ang biyaya ng Diyos, no? So, we are to remind everyone to stay in grace. And tandaan nyo, ang biyaya ng Diyos is every good and perfect gift. Lahat po ng natatanggap nating biyaya ay mabuti at perpekto na galing sa ating Diyos. Amen po ba? So, yung iba po ay, may nakausap kasi po akong tatay. Pwede ba kwentuhan ko kayo? May isang tatay ako nakausap. Actually, chat lang naman kami. And sabi niya sa akin, Pastora, check lang ha. Kasi meron nagsabi sa akin. And I have his permission to share this with you. Sabi niya, Pastora, kasi may nagsabi sa amin, or sa kanya lang yata, sabi niya, na bakit daw puro grace na lang tayo? Okay? So sabi ko kagad, ang unang reaction ko, bakit? Ayaw nyo ng grace? Gusto nyo latigo? Gusto nyo ba tatrabahuhin nyo mga bagay-bagay na bigay ng Diyos? Sabi ko, ano bang gusto? Batas? Kasi wala na pong ibang option. It's either grace or the law. Or mixture. Sa mixture, mako-confuse kayo. Pero kung wala kayo sa grace, babalik ba sa batas? Yun ba ang gusto nating balikan? So I was, talking to this tatay, isang tatay ng ating church, and sabi ko, ba't kaya yun ang naging question niya? Sabi ko, baka naman hindi niya naintindihan kung ano ang biyaya. Kaya niya kino-question, bakit lagi na lang daw biyaya ang ating mensahe. So I was explaining to him that, the gospel is the gospel of grace. And the covenant that we are in is a covenant of grace. Katulad nga na sinasabi kanina ni Zach, this is a covenant between God the Father and God the Son. Sila po ang nagkontrata. Ano kayo? Ano tayo? Tayo ang beneficiaries. Alright? Ang nagbayad si Jesus. Wala tayong binayad. Si Jesus lahat ang nagbayad, tayo lang ang tagatanggap ng lahat ng benepisyo nitong covenant na ito. Kaya tinatawag tong covenant of grace. Amen po ba? Nakuha po ba natin yon? So, sino dito gusto magbayad para sa biyaya? Hindi nyo mababayaran. Sino dito gusto nyo ng pag-ibig ng Diyos as babayaran nyo? Kabutihan ng Diyos as babayaran nyo? Hindi nyo kaya bayaran. Kaya nagtataka ako, sabi ko, baka naman hindi niya lang naintindihan kung ano yung grace. Kaya niya sinasabing, bakit laging biyaya? No? So, we continued on and on. Sabi ko, libre na nga. Gusto nyo ba, babayaran pa natin? Diba? Hindi na nga natin performance, kundi performance ni Jesus. Siya po ang gumawa ng requirements ng law para hindi na ikaw ang gagawa. Hindi ibig sabihin na magpapatuloy na tayo sa kasalanan, gumawa tayo ng lawlessness. No? Anyway, bayad na naman ni Kristo. Hindi. Kundi si Kristo, mamangha tayo sa kanyang natapos na gawa at dahil alam natin, kabutihan ng kanyang ginawa, dun din tayo lalakad. Alright? Pero hindi para sabihin, nagawa na naman pala niya . So, di tayo, maging lawless na lang tayo. Mali po yun. Alright? Tayo po'y mapupuno ng kagalakan, tayo po'y mapupuno ng pasasalamat sa ating Panginoon na nagligtas sa atin, na gumawa ng lahat. Siya ang nagbayad ng lahat para matanggap natin ng libre
Sabihin natin lahat, libre. Regalo, libre. Wala ka nang babayaran. May angal pa. Bakit daw laging grace? Okay. So siguro lang hindi naintindihan. So ito naman po ako para ipaliwanag yon, no? Kaya mga ama, sinasabihan ko kayo, stay in grace so that your family will also stay in grace. Huwag na po kayo maghanap ng iba. Ito na, libre na. 'Di ba? So yes, all our messages are anchored in the gospel of grace. Pero hindi naman lagi topic natin grace, 'di ba? May topic tayo about love. Tama po ba? About unity, about submission and respect. 'Di ba? Pinag-aralan natin 'yan. Of course, meron din tayo may title na Grace to All Mothers. Meron din tayong ganon. Pero we talked about being complete in Christ, being accepted in Christ. Lahat po yan ay nakapaloob sa biyaya ng Diyos. Bakit po biyaya ng Diyos? Kasi libre. Sabihin natin lahat, libre. Okay, binayaran mo ba na ikaw ay ginawang katanggap-tanggap ng Diyos? Hindi. Binayaran mo ba na ikaw ginawang beloved of God? Hindi. Lahat po yan libre. Bakit po? Kasi may nagbayad na. Sino nagbayad? Si Jesus, ating Panginoon. Amen? Gusto ko nilawin sa inyo na hindi na tayo aalis sa biyaya. Sino dito gustong bumalik sa batas? Iba kasi naghahanap ng batas. Sabi nila, puro na lang tayong grace. Wala na ba tayong susunding utos? Marami naman po. Marami po. Under the grace covenant, or the covenant of grace, nandyan po ang law of love. Nandyan po ang law of faith. Nandyan po ang law of freedom in the Spirit. Meron po. Pero hindi po yan batas na pag hindi mo nasunod, ay meron pong penalty para sa inyo. Yung pong iba, hinahanap nila yung Mosaic law, kung saan pag hindi mo nagawa yan, meron kang kalalagyan. Meron kang pagbabayaran. Wala na po tayo sa Mosaic law. Amen? We are now under the new covenant, and this is a better covenant than all other covenants. So bakit mo pagugustuhin yung mga lumang covenant? Okay? So again, nakapaloob tayo sa sukdulang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Alright? At sabi ng iba, kasi nasobrahan na tayo sa grace, Pastora. Ito sasabihin ko sa inyo, katiting pa lang yan. Pag si Jesus ang nagturo niyan, baka magulat kayo, lahat ng panga natin laglag sa sahig. Dahil mas malalim pa siguro ang biyaya ng Diyos. You know, when Jesus is the one really teaching it, you know, I could just imagine, no? So again, we started with grace, we will continue in grace, and our destiny is grace. Amen? Hindi ho magbabago yon. Dahil lumabas na tayo sa batas. In Christ, the law ended para sa atin. Hindi na tayo huhusgahan ng batas. Biyaya na. No? So, nagulat talaga ako doon sa nagsabi noon. Sabi ko naman, bakit gusto ba niya latigo? Gusto ba niya magpe-perform tayo para, ayan, dahil nagawa mong kabutihan, bibigyan kita ng reward, no? And ito sasabihin ko sa inyo, pag bumalik tayo sa law at nagturo ako dito puro law, baka mag-iyakan kayo. Kasi ang law has to be completed and performed excellently to the standard of God. Paanong standard of God? Di ba sabi natin, Pastora, kaya ko naman. Hindi ako nag-murder. Sabi, do not commit murder or do not murder. Pastora, hindi ako nag-murder. Wala akong pinapatay. Diba? So feeling natin na-accomplish natin. But Jesus expounded on that. And He expounded, sabi, maggalit ka lang sa kapatid mo. You are already going to be judged. And that judgment has to do with hell. Tawagin mo lang fool ang iyong kapatid. Raka. Yun po ang word na ginamit. You will be subject to hell. Ganun pala katindi yun. Sino naman nakakapasa dito na hindi na kayo nagalit sa kapatid nyo? Lahat tayo nagagalit. So kung babalik tayo sa batas, yun po ang ating kararatnan. So praise God, Jesus Christ is the end of the law. Amen? Sabi naman isa, at least ako, Pastora, hindi ako nagko-commit ng adultery. In-expand ni Jesus yan. He expounded that on that. Alam nyo ba, tumingin lang kayo to a woman with lust. You already committed adultery. Sino naman makakalagpas dun? Diba?
So, para bumalik sa law at hinahanapan tayo ng ano ba yung susundin? Wala ba tayong susunod? May pagsunod, pastora eh. Sabi ko, oo, may pagsunod. Pero under the new covenant, meron po niyan. No? So, pasalamat tayo sa biyaya ng Diyos at huwag po nating pagsawaan ang biyaya ng Diyos. Nagtataka naman ako, sawa kayo sa libre? Meron bang ganon, sawa sa libre? Ako gusto ko lagi libre. Kung buwan-buwan may libre kayong bigas, di ba ang sarap? Amen? Kung araw-araw may biyaya kayo ng Diyos, masarap, di ba? At yan po ang bigay sa atin ng Panginoon. Huwag niyong pagsasawaan yan. Sabi ko nga, hindi lang siguro naintindihan. No? Hindi lang siguro naintindihan. And that's why I'm explaining today. Kasi ayoko na magkaroon ka ng kaisipan, bakit laging grace? Yung pala hindi mo lang naintindihan ko ng grace. Yan po ay libre. Di ba kunwari pinatira ka sa hotel, lagi ka may libreng pagkain, lagi ka may libreng mga inumin, di ba? Tapos aalis na kayo, ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Huwag muna tayong umuwi. Di ba ganun yun? Sabi mo, huwag muna tayong umuwi. Libre. Araw-araw libre. Tapos uuwi na tayo. Huwag muna tayo umuwi. Di ba? So, yun po. Yun ang gusto ko makita nyo na biyaya ay mabuti. Biyaya ay libre. Bakit nyo tatanggihan at bakit kayo mananawa sa biyaya ng Diyos? At alam nyo, yung mga dinidiscuss natin sa inyo, kung nasosobrahan na kayo, katiting pa lang yan. Hindi pa natin kumbaga, on the surface pa lamang po yan. Although nag-e-enjoy na tayo, pero on the surface pa lamang po yan. Pag lumalim pa, mas lalo na ang biyaya ng Diyos, no? So, again, alam ko na, hindi ko na kayo papipiliin, law or grace. Siyempre, grace tayo, di ba? Talagang biyaya po, no? And meron namang isa pang nagtanong din sa akin, I said, I will discuss this, no? Kasi, sabi niya sa akin, pastora, paano kung patuloy pa siya sa kasalanan? Grace pa rin ba, pastora? Talagang tinanong po sa akin. And I need to discuss this kasi baka iniisip nyo rin to. Hindi ko to sinasabi sa pulpit para mapahiya yung tao nagtanong. This is a question that I need to answer, okay? Paano kung patuloy pa rin siya? Grace po na, puro grace ang binibigay natin sa kanya. So, kala niya okay lang. Okay. So, sinabi ko na po sa inyo, pagka meron pong isang minister na ganon, na may issues, then we, what? What's the term? Gently restore them. Ibig sabihin, we talk to them. No? Kinakausap po yan. And then, paano sabi nila, paano kung hindi naman siya minister? Member lang po siya. Siyempre, pag hindi ko alam yung storya nyo, inuulit ko sa inyo, paano ko kayo mamiministeran? So, unless sabihin nyo po sa akin yan, I would not know. Okay? And, so, paano, pastora, kung marami siyang nasasaktan? Okay. Diyan po pumapasok ang faith group. Diyan pumapasok ang discipleship, yung mga leaders. Kung kilala nyo sila at may relationship kayo sa kanila, kaya marami po tayong leaders dito. Sila po ang kumakausap sa inyo kasi hindi nakakarating sa akin. Hindi naman lahat ng issues dito ay nakakarating sa akin. Amen po ba? At kayo po ang magre-restore sa kanila gently, reminding them of who they are in Christ Jesus. Na hindi mo kailangan ipagpatuloy ang kapatid dahil binago ka na ng Panginoon. Amen? So, yun po yung mga issues, no, na tinatanong nila sa akin, puro grace na lang ba, pastora? Yes. Ang tanong ko sa inyo, paano bang parusa ang gusto nyo ibigay ko sa tao? Kunwari, ganito na lang para madali. Kayo yung nagkasala. Anong parusa ang gusto nyo na ibigay sa inyo ng church? Kasi wala po ako ibibigay sa inyong parusa at hindi ko po trabaho ang mamarusa. Sa akin, kung believer ka at nagkasala ka, sa akin ito yung kasalanan mo, sapat na yung pagdurusa. Dahil ang totoo, ang isang believer na nagkakasala, hirap na hirap sa buhay. Amen. Biro mo, hindi ka yung konsyensya mo, hindi titigil Magsinungaling ka lang ng konti, di ba? Kinakausap ka ni Lord. Parang, bakit ko ba nasabi yun? Ako, bakit ko ba ginanon yun? Di ba? May nagawa ka pang malaki at nakakasakit ka pa ng ibang tao. Of course, the Holy Spirit will speak to you at yung konsyensya mo, paulit-ulit yan, baka hindi ka papatulugin. Napakahirap po ng isang Kristiyano, buhay Kristiyano, kung saan nananatili ka sa kasalanan. Can you agree?
Ang hirap nun. Kaya yung mismo niyang konsyensya, hindi siya titigilan. So yun, parusa na yun sa kanya. Pero do not expect any parusa from me. Aba, hindi ko trabaho yun. Naparusahan ng tao. Basta wala ba tayong gagawin dyan? Kausapin nyo. Kayo ang may kilala, kausapin nyo. Kung pararatingin nyo sa akin, that's the time I will be able to minister to them. Pero hindi tayo para maghanap ng, paano gagawin natin dito? Ano ba parusa dito? Hindi naman sa parusa, pastora, kundi ano bang gagawin natin dito? Okay, you know that person? Talk to that person. You have the word of God, amen? You can minister to that person. Gently restore them back to the Lord. Amen po ba? Paalala nyo sila, alam mo ba, di ba born again ka na, bro? Di ba, no? Alam mo naman, pinalaya na tayo ng Panginoon sa ganyan. So, gently restore them hanggang magbago. Kung nagpatuloy, pastora, tinanong din sa akin ito, paano pastora kung nagpatuloy pa rin? Hindi pa rin nagpakorek. Si Lord na bahala sa kanila. Amen. Hindi naman natin sila masusundan hanggang bahay. Totoo po ba yun? So, I know your questions are theoretical. Kaya nga sabi ko minsan, kung ganyan, bigyan niyo ako ng pangalan kung meron ba kayong tinutukoy para ma-address natin for that situation. But if it's just theoretical, paano pag hindi talaga nagbago? Ang hirap nun eh. Kasi una-una, may pag-asa pa. Everyday, pwede magbago. Amen? At hindi natin kilala sino ba yung tinutukoy nyo. So yung mga ganon. So just in case that is your question, yes, we will remain in grace. We will restore them gently as much as we could. Pero kung ayaw pa rin at lumayo na, well, si Lord nang bahala sa kanila. And I trust God. I trust that He can make someone restored again and rise up again dahil anak niya yon. Ngayon, kung hindi yun mananampalataya, o kaya hindi siya na-restore. Okay? So malinaw po ba yun? Ayan. So just in case that is your question, I thank those people who ask those questions because, you know, minsan pumapasok sa isip natin yung puro grace na lang ba, pastora? Hindi ba natin sila itutuwid? Itutuwid natin gentle restoration. Sabihin natin ulit, gentle restoration. Amen. Okay? Kasi wala naman pong verse na nagsasabi na parusahan mo ng ganito. Yung in-explain ko na po sa inyo yung patungkol sa sinabi ni Paul na, you know, give his body to Satan. Na-explain ko na yan, di ba? And si Paul was just testing the people kung susunod sila sa lahat ng sasabihin niya. Inamin niya po yun. But this is how Paul restores a person. Remember, there was this man or people na nagkaroon ng relationship with prostitutes. Alam niyo ang sabi ni Paul? Don't you know that your body is the temple of demons? Yung ba sabi niya? Demons? Ikaw talaga nakipagsama ka doon sa mga prostitutes. Katawan mo sa demonyo na. Hindi po. Ang sabi niya, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Isn't that gentle restoration? Pinapaalala sa iyo kung ano ka na ngayon. Kung ano na ang katawan mo ngayon. Nagkamali ka, oo, sumama ka doon sa prostitute, pero hindi mo ba alam na ang katawan mo, ikatawan na, banal na yan, at templo na ng banal na Espiritu ng Diyos. That's how you gently restore. You remind them of who they are in Christ. You remind them of their identity. Okay? So, trust that God will deal with that person. So, yung pong part na yon ay na-deal na po natin. Ngayon, kung may dissatisfaction talaga sa grace, ayaw po nila ng grace, well, I think nahagingan sila ng, sabihin na natin ng anti-Christ spirit. Hindi sila magiging anti-Christ, pero alam nyo, it's in the air. And you know how it is right now? Alam nyo naman, palapit na po ng palapit ang ating pagdating ng ating Panginoon. Hindi pa, pero palapit ng palapit na. Israel has already bombed Iran and they are now at war. Okay? So, yan ang mga titignan yung mga ano. But sabi nga, there will be wars and rumors of wars, but the end is not yet. So, huwag kayong matakot, matuwa kayo. Kakaiba tayo, no? Matutuwa tayo. Look up to Jesus. Si Jesus ang ating iintayan kasi hindi niya ko papayagan na tayo po ay madamay dyan, no? There will be wars and rumors of wars, but do not be terrified.
Do not be troubled, no? Pero hindi pa ho yan ang katapusan. Yan na po ang sinasabi sa atin. But meron pong, kumbaga, the spirit of the Antichrist is all around us already. To the point na maski biyaya na ng Diyos, tatanggihan pa nila. Tingnan niyo po to sa 2 Timothy 4:3-4. So, wawarningan ko lang kayo para yung, kumbaga sa pollution, hindi nyo na masinghot to. Okay? Sabi po dito, for the time will come when they will not endure sound doctrine. But according to their own desire, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers, and they will turn their ears away from the truth. Grace and truth is one and the same. At ayaw na nila niyan. And be turned aside to fables. So wag po na dumating ang panahon na masyado na tayong familiar sa grace, na ayoko na niyan, gusto ko iba naman, ibang putahe naman. No? Kundi, ang dapat natin po sabihin, alam ko na yung grace, pero alam ko marami pa akong matututunan. Amen? Alam ko yung grace pero alam ko marami pa akong matututunan. No? So, ito pong verse na binasa natin, it suggests about the future and now is that people will no longer be interested with the gospel of grace. Yung katotohanan, ayaw na nila. At gusto nila, iba naman, ibang putahe naman. So, kaya mga tatay, this is our message to you, right? Keep your family in grace and stay in grace. Wala na pong ibang gospel, kundi itong gospel ng grace. Okay? Huwag ko kayo papayag na babalik ulit sa batas. Kung ano ba yung gagawin ko, bigyan mo kami ng gagawin, pastora. Okay. Alam nyo, wala pong iniwan yan sa mga Israelites, alala nyo? From slavery, nilabas sila ng Panginoon, di ba? And biyaya ng Diyos ang nagpalabas sa kanila sa slavery. Pero dumadating naman ng pagkain, nandiyan ng tubig, meron silang liwanag sa gabi at init, no? At meron din silang cloud, everything was given to them. And yet sabi nila, ibalik nyo na lang kami sa Egypt. At least doon may pagkain. Sabi ba naman ganon? So, yung biyaya ng Diyos, tinatanggihan nila. Ang gusto nila, bumalik na lang sa slavery. Bumalik na lang doon sa mga inuutusan sila at ginagawa silang mga slave. Brothers and sisters, huwag po umabot na ganun pa po ang karatnan natin. Nasasabihin nyo sa dulo, tell us what to do and we will do it. Kaya po sila binigyan ng Mosaic Law. Kasi ayaw nila ng biyaya ni Lord. Ayaw nila na inaabutan sila ng pagkain. Ayaw nila yung gusto nila. Pagtatrabahuhan namin, sige, sabi mo sa amin ngayon, kung anong gagawin namin yan. That was the reason why they were given the Mosaic Law. Amen? So, yung story po ng Israel, it's speaking to us today. Wag na magsasawa tayo sa biyaya ng Diyos, sa kamay ng Diyos, leading us, and then wanting to go back to what can we do, and you base everything from what we do sa performance namin. Amen. The story of Israel should not be our story. Let us stay in grace. Keep your family in grace. Amen. Okay? Marami naman tayong instructions. Right? Like love one another, accept and receive one another. Huwag na po tayo maghanap ng mga ibang batas. No? So dito po, meron naman pong freedom. The law of freedom na binibigay sa atin. Kasi pag naghanap kayo na maghanap ng iba namang katuruan, pwede po kayong madaya. Kaya yung iba napunta na sa wrongly dividing the word. Hindi rightly wrongly dividing. Napunta na po doon. No? So that's sad, but we pray for them. No? So, keep your family in the grace of God and of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ayan. So fathers, keep your family in grace, stay in grace. So pupunta na po tayo sa pag-o-honor sa ating mga ama. Sabi po sa atin sa salita ng Diyos, honor your father and your mother.
And that is with a promise. Basahin po natin sa Tagalog, no? Efeso 6:1-3. Ang sabi dito, mga anak. Meron namang instruction, di ba? Kaya lang pag nag-fail ka, wala po yung penalty. Yun lang yun. Pero tingnan nyo to, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang, ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sino dito gusto maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa? Amen! Sundin nyo ang mga magulang nyo. Amen! Alright? Sabi nga ng isang preacher, honor your father and mother as if your life depended on it. And that's the truth. Kung tayo po'y masunuri sa magulang natin, hahaba ang buhay natin. Kung pakikinggan nyo lang mga payo ng inyong nanay at tatay, gaganda ang buhay nyo. Pero yung mga suwail, nako, alam mo na. Kaya ang dami mong sugat, kaya ang dami mong bagsak, kaya ang dami mong mga maling nangyayari, hindi ka nakinig sa iyong magulang. Pero may panahon pa. Amen! May panahon pa makinig sa iyong mga magulang. Okay? So, of course, I'm talking about good parents. Sabihin natin lahat, good parents. Kasi ngayon, nakakalungkot. May mga parents nang iiwan na ng mga anak. Biruin nyo, iwanan nyo yung mga anak nyo, walang bigas, wala lahat. Iniwan yung mga anak. Tapos iiwan pa sa lola. Yung lola naman, nagtatrabaho pa ba? Hindi na. Paano gagawin ng lola? So, ito po yung mga balitang narinig namin from the youth camp. You know, it's so sad when people would leave their children on their own. Walang pagkain, walang ilaw. So, I'm talking about parents who understand the grace of God. Good parents na marunong mag-alaga ng anak. No? Sundin po natin sila. Alright? Mga parents na hindi nang bubugbog ng kanilang mga anak. Sundin po natin sila. Alright? Amen po ba? Alright, so, sa mga mabubuti, matsatsaga at masisipag naming mga ama na nandito, we salute you and we honor you. We thank God for your lives. Na maski, kailangan magtrabaho, may mga times, nakakapagod din, pero tuloy pa rin sa kapakanan ng ating mga pamilya. Amen po ba? So, today is a wonderful day to reflect on the role of the fathers and the good influence that you have on your families. Okay? So, unang-una po mga tatay, bago nyo alamin ang mga roles nyo, ay malaman nyo na your identity is found in Christ Jesus. Your identity is not in your work. Kasi pag nawala yung work, paano wala ka ng identity? Hindi po yun. Your identity is not, you're the provider of the family. Paano pag hindi ka na makapag-provide? Hindi yan ang identity mo. Ang identity mo na kay Kristo Jesus. Amen po ba? Alright? So you are one with Christ, you are in Christ, and you can reflect Christ in you. Yan ang identity mo, no? You are loved by God, and you are seated with God in the heavenly places in Christ Jesus. Yun na po ang pwesto nyo. Hindi pa kayo binoboto ng sino man, pero nakapwesto na kayo sa kalangitan ngayon pa man. Amen po ba? So you have to see yourselves that way, na kayo po'y nakapwesto na. Huwag nyo isipin sarili nyo na trabahador, na para kayong kalabaw, na wala nang gagawin kundi magsilbi sa pamilya. Hindi po. See yourself seated with God, katabi nyo ang ating Diyos, in Christ Jesus. May pwesto ka na sa kalangitan. Amen po ba? Amen. So at the right hand of the Father, paano po dapat ang pakiramdam natin? Wala tayong picture nun, Jabs. Asan na yung picture natin? May picture kasi kami. But anyway, at the right hand of the Father, you are confident. Sabi nga natin, I am confident. Confident in Christ. Amen? We get our confidence in Christ. Hindi mo kailangan panghinaan ng loob, paano na pamilya ko, pataas ang presyo. No! Your confidence is in Christ. Na kay Kristo ka, kaya lahat ng pangangailangan mo, si Kristo magpo-provide. Amen po ba? Alright? Hindi mo kailangan panghinaan
ng loob o kabahan with regard to your finances. Alright? You are in Christ at hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Ipagkatiwala nyo sa Diyos. Alam nyo ba ang tao hindi niya ginawang kayod kalabaw? Tandaan nyo, in the garden, everything was provided. Hindi kailangan kayod kalabaw. Kailangan lang mag-fellowship ka kay Lord. I-enjoy mo ang pagtitiwala mo sa Panginoon. And you will have every good thing. Not to say na wala kayong trabaho. Ibig sabihin, pati trabaho ipoprovide niya. So your confidence is in Christ. At the right hand of the Father, it gives you a picture that you are close to the Father. Sabi mo nga, I'm close to the Father. You have an intimate relationship. Hindi ka lang others, you are a son. Kaya ka nilagay sa kanang kamay ng ating Diyos. Amen? Can you see yourself there? Dapat makita nyo ang sarili nyo, katabi nyo na ang Panginoon. So, sa oras ng kaginhawaan, pasalamatan natin ng Diyos. Sa oras na may kakulangan, hindi mo kailangan sumigaw. Katabi mo lang ang Panginoon. Amen? See yourself seated with God in the heavenly places. When you are seated at the right hand of the Father, right, nakikita mo na you are highly favored of God. Sabihin nga natin, I am highly favored of God. So ano pa iniisip mo? Alright? Hindi ka tatanggihan ng ating Diyos. Humiling ka. Sabihin mo sa katabi mo, humiling ka. Sabi nga natin, you have not because you asked not. Hindi ka naman humihiling eh. Humiling ka. Alright? At nandyan ang ating Diyos para i-provide sa iyo ang iyong pangangailangan. So, see yourself in the right hand of the Father. Always be a clear picture to you in good times and in bad times. Para wala kang kaba. Yung iba kasi kinakabahan ako ako yung head ng family. Siyempre sa akin nakasalalay lahat. Hindi mo kailangan gawin yun. Right? See yourself seated with God in the heavenly places. Amen? So yun po ang unang-una, kailangan makita nyo yung sarili nyo close to God, with an intimate relationship with God, highly favored of God, seated with God. Okay? Now, let's see the role of the Father in the family under the new covenant of grace. Ano po ba? Firstly, the Father is called to love their families, no? As Christ loved them. So una kayong minahal ni Kristo, kaya meron na kayong panghuhugutan ng pag-ibig para sa inyong mga anak. Amen po ba? Para sa inyong pamilya. And of course, sa pamilya kasama si Mrs. Amen po ba? Kaya unahin na natin si Mrs. Mister, you are to love your wife. Amen po ba mga mister? You were made to love your wife. Kayo ang perfect na tao para ibigin ang asawa nyo. Amen? Alright? Hindi yan iuutos o ibigay as a prescription if you are not made to love your wife. Actually, you are at your best, husbands, when you are loving your wife. And all the women say, Amen. Okay. Sabi po sa Ephesians 5:25, husbands, asa na yun? Ephesians 5:25. Not that. Next. Yan. Hindi yan. Ba't ganyan yan? Ephesians 5:25. Husbands, love your wives. Now, kaya po wives yan, hindi ibig sabihin tigtatatlo kayo. Hindi po yon. Husbands kasi. Husbands, love your wives. Tigi-tigisa lang. Sabi mo sa katabi mo, tigi-tigisa lang. Ayan, tigi-tigisa lang. Isa nga lang, napakahirap mo. Dadagdag ka pa na isa. Sige, subukan mo. Para mong pinukpok yung ulo mo ng bato. Isa lang ha, isa lang. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave Himself for her, that He might sanctify, sabihin natin lahat, sanctify, and cleanse her with the washing of water by the Word. Ayan. Andyan na lahat ng kailangan yung sangkap. Si husband pala, dapat minamahal si wife. Si husband pala, dapat pala binibigay niya ang sarili niya kay wife. Binibigay ba mga wife? Ayaw tumagot.
Sabi sa akin, okay. And sanctify, ibig sabihin, make holy and cleanse her with the washing of water by the word. So, husbands, paano ba gawin ito? Paano ba i-sanctify? Paano ba i-cleanse ang aking wife? Okay? Paano ba hubugin si wife? Kasi may mga nagreklamong lalaki, yung asawa ko naman, ganto. Hindi mo siguro hinuhubog. Ang daming reklamo. So, ang sabi dito, by the word. So, how do you speak to your wife? Husbands, ito ang susi. How do you speak to your wife and about your wife? Punta muna tayo kay Jesus. Si Jesus, how does He speak about the church who is His wife? Sabi ni Jesus, you are the righteousness of God in Christ Jesus. Diba? Ano ba? You are beautiful, my love. You are perfect. Yun po mga salita ni Jesus sa Song of Solomon. Basahin niyo po ang Song of Solomon. Malalaman niyo kung paano itrato ng lalaking asawa ang asawa niyang babae. Sabi ng babae, hindi naman ako maganda, sabi ng babae. At yun, totoo yun, dun sa, hindi siya kagandahan. Pero sabi sa kanya, you are lovely, you are beautiful, my love, you are perfect in my eyes. Pastora, para kung bubulahin yung asawa ko, hindi naman maganda yung asawa ko, sasabihin ko yun. Sabihin mo, gaganda yan. Hindi naman sexy yung asawa ko, sabihin mo kasi sexy yung asawa mo, sexy yan. Diba? Lagi mo sinasabi, ang taba kasi na asawa ko. Kaya pala, dahil sa sinasabi, by the word that is coming out of your mouth. Okay? The Lord speaks to us with words na tayo nga mismo hindi natin makita. Ako holy, ako sanctified na. Sabi ni Lord, you are holy, you are made blameless, you are the righteousness of God. Hinuhubog niya tayo sa kanyang salita. It's already a done deal, but He makes us know na yung pala tayo, ang ganda pala natin sa paningin ng Diyos. Amen. So it does not matter what you see. What matters is what you speak. That is what faith is. Amen? We believe, therefore we speak. Ito sabihin ko sa inyo si Pastor Mike nung una, hindi siya kagwapuhan. May itsura, pero hindi kagwapuhan. Pero alam niyo, lagi siya sabi, ang gwapo ng asawa ko, ang gwapo. Ay, grabe, gumwapo. Sabi nga nila, Richard Gomez talaga. Diba? Pero ang gwapo. Gumwapo talaga si Pastor Mike. Pero dati, pag pinakita ko sa inyo yung hoodlum niyang picture, sabi niyo, Pastor, mo pinakasalan yan. Pero, gumwapo. Ang gwapo talaga. Okay, anyway, ano ang sinasabi mo patungkol sa iyong asawa? Yun ang importante. Anong sinasabi mo? Ay nako, tamad-tamad niyang pastora. Kaya pala. Hindi nga masarap magluto. Kaya pala. Okay? Dapat yan, kita mo masungit si Mrs., huwag mo sabihin, ang sungit na Mrs. ko. Sabihin mo, ang bait ng Mrs. ko. Pastor, parang ko binobola. Hindi, totoo yan. Alam niyo si Pastor Mike, maski na masungit ako, sinasabihan niya ako, ang ganda-ganda mo talaga. Napapangiti na ako. Ganun lang yan. Sabi, bola, hindi bola yon. Maski nga si Zach tinuturuan ko, sabihin mo, maski hindi totoo, sabihin mo. Hindi, kailangan yun. Okay? Papakita ko sa inyo ang verse, pero hayaan niyo muna ako dito. Losya nga misin mo, sabihin mo, you're fit, you're sexy, healthy ka. Okay? Gastador ang misis mo, huwag mo sabihin, gastador ka naman, sabihin mo, ang husay ng misis ko sa budget. Magugulat pa yun. Ako? O di ba ganyan ang feeling natin? Sabihin ni Lord, holy ka. Ako, Lord, ako. It's the same thing. Sabihin mo sa Kanya, hindi na yung magsha-Shopee. Okay, maayos si misis sa pera. Okay. Wisdom yan from the Lord. Ayaw nyo maniwala. Ito, verse, maniniwala na kayo. Luke 6:45. Look at Luke. Tingnan nyo to, A good man. Are you a good man? Asa yung mga lalaki? Are you a good man? Sabi dito, a good man brings good things out of the good stored up in his heart.
And an evil man brings evil things. Hindi kayo ito brings evil things out of the evil stored up in his heart. Look at this. For the mouth speaks what the heart is full of. Gusto mo makitang maganda si Mrs.? O di sabihin mo, ang ganda mo, Mrs. Apaka-sexy mo, Mrs. Ang dami mong kurba. Di ba gano'n? Di ba gano'n na lang talaga ng maraming kurba di ba? So, ang sabi dito, a good man brings things out. Paano daw nakikita yung good thing? He brings it out. Saan galing? Sa puso. So, ikaw pala ang may sala kung bakit tumaba ng ganyan, misis mo. Puro kasabi ng taba. Okay? Alam niyo po, you bring it out. Bago mo makita yan, kailangan sinabi mo muna. Amen? May kausap pa ba ako? You bring it out from your heart. Kaya ang trabaho ng lalaki, punuin ng kabutihan ng puso niya para pagtingin niya sa misis niya, ano pa man ang itsura niyan, ano pa man ang gawa niyan, good things will come out of his mouth. Amen? Are you getting? This is Bible. Good man brings good things out of the good stored in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. So bago makita yan sa labas, kailangan nasa puso mo at nasa bibig mo. Sabihin mo, you will bring out the good in your wife. Amen? Sino magsasanctify sa kanya? Sino mag-cleanse sa kanya? Ikaw. So husbands, what are you speaking over your wife? Amen? So, sana makita nyo si Mrs. na parang isang hardin. At ikaw, ang hardinero. Totoo to. Alright? At ang trabaho ng hardinero, alagaan si Mrs. Di ba? Alagaan mo si Mrs. para gumanda, yumabong, hindi yumabong, mag-flourish. Amen po ba? So, ang lalaking hindi nag-aalaga ng kanyang hardin, walang dahilan at walang na magreklamo. Hindi mo inaalagaan That's the truth. Okay? What do you expect from a garden na dinadaya mo ang pataba? Yung pataba Kung chip lang ang pinanggagamit mo dyan sa garden mo. What do you expect from a garden na hindi mo namang kinakausap? Di ba ang hardin, kaya matataba yung sino dito kumakausap ng halaman? Totoo, di ba? Ay, ang ganda ng mga halaman pag kinakausap. May panahon na hindi ko na kinausap yung mga halaman ko, namatay. Binalikan ko, sabi ko, mabuhay ka, mabuhay ka. Nabuhay! Di ba? Totoo po yan. What do you expect kung yung asawa mo hindi mo kinakausap? Amen. So can you imagine ang itsura ng hardin kung hindi mo namang inaalagaan? Kung hindi mo naman pinalalakas ang kanyang loob na masarap ang luto niya, na mahusay siya bilang asawa. You're not giving her those words that will cleanse her, sanctify her, mold her. It's by your words coming out of your heart. A well-kept and beautiful wife has a good keeper and a gardener husband. Amen. Kaya sabi po ni Peter, 1 Peter 3:7, husbands likewise. Kanina si Paul, ngayon si Peter naman. Dwell with them, with your wife. With what? With understanding. Kaya wag mo sasabihin, hindi ko maintindihan ang asawa ko. Basahin mo yan, with understanding. Intindihin mo, husband. Trabaho mo yan. Okay? At huwag kayong mag-alala, kasama mo naman ang Holy Spirit para matulungan ka. Okay? So, dwell with them with understanding. Intindihin mo. Talagang magulo yan. Talagang, minsan di mo talaga maintindihan pero intindihin mo. Giving honor to the wife as to the weaker vessel. Weaker simply means delicate. Parang yung iPad mo o yung laptop mo, ibabato mo lang bang gano'n yan? Siyempre hindi, dahan-dahan. Diba? Delicate yan Okay?
Sabi dito, as to the weaker vessel and as being heirs together of the grace of life. Parehas kayong tagapagmana, no? Ng biyaya ng Diyos, that your prayers may not be hindered. Okay? So again, weaker simply means delicate. So dapat inaalagaan, inaasikaso. Mga husband, asikasuhin si Mrs. Amen! Hindi po ako nagpaparinig lang. Alam niyo bakit? Sino nag-aasikaso sa atin? Ang church ba nag-aasikaso kay Jesus o si Jesus ang nag-aasikaso sa atin? Si Jesus. So, you are to love your wife just like the way Jesus loved us. Of course, we may not do it as perfectly as Jesus did, but at least, alam mo na yun ang sinusundan mo. Okay? Si Jesus po nag-asikaso sa bride, sa wife niya, at what a blessing you are to the eyes of your children na inaasikaso nyo ang nanay nila. Beautiful in the eyes of children. Okay? So it's not about exerting authority, but about serving and nurturing the family with love and understanding. Look at this. Just like Jesus who came to serve, not to be served. Lagi lang tayo babalik kay Jesus. Dapat ba pinagsisilbihan ko asawa ko? Tingnan niyo si Jesus. Pinagsilbihan ang kanyang church. Binigay ang kanyang buhay. Now, hindi naman kailangan kayo mamatay, pero ibigay nyo ang buhay nyong buhay kay Mrs. Amen. Nourish and cherish your wife. No? Iba kasi lalaki. Ako dapat ang masunod. Bumalik kayo kay Jesus. Si Jesus, right, siya ang nagsisilbi. Kaya naman nakakasunod ang church. We were loved first, that's why we love. Amen po ba? The reason why we love Jesus is because una tayong minahal. Mga kalalakihan, una niyong mahalin si Mrs., mamahalin din kayo niyan. Amen? Sa Pinas kasi, parang napaka-usual na yung babae nagsisilbi. Pero alam niyo ba sa ibang bansa, hindi ganun eh. Ano sila? Hati sila sa trabaho. Kasi yung mga classmate ko nag-asawa ng Amerikano, sabi nila, okay sila. Kasi hati kami talaga sa trabaho. Hindi lahat si Mrs. lang ang gumagawa sa bahay. No? Sa ibang kultura yon. But let's forget about culture. Let's look at Jesus. Jesus served His life. Jesus loved the church. He gave His life for the church. Amen? So, sabi nila, happy wife, happy life. Pero ito sasabihin sa inyo, happy wife is the happiness of the husband. No? So, husbands, sabi sa Ephesians 5:28-29, husbands ought, dapat lamang daw po, to love their own wives, sarili mong asawa, as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just, balik ulit kay Jesus, just as the Lord does the church. Does Jesus nourish us? Binibigyan ba tayo ng pagkain? Salita ng Diyos, tsaka tunay na pagkain na physical? Yes. Siya nagpo-provide para sa atin. Ganon din ang gawin natin sa ating asawang babae. Amen. Cherish them as someone precious to you. No? So, sabi nga, just like you would treat your own body. So, kailangan ko sabihin to, kapag niloko mo asawa mo, niloloko mo sarili mo. Pag sinaktan mo asawa mo, sinaktan mo lang din ang sarili mo. Kaya wala pong panalo kapag ang asawa mo mismo na bahagi na yung katawan ay sinasaktan mo. You are at the losing end. Okay? Amen po ba? May natutunan po ba tayo doon? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kapag mahal mo si Mrs., parang sinabi mo na rin, mahal ko ang sarili ko. Dahil bahagi mo na ang iyong asawang babae. Amen? Alright? So let's go to the second one. Part of the family is not only the wife, but your children. So fathers, you are encouraged to bring up
your children in the instruction of the Lord without provoking them to anger. No? Kasi minsan yung mga tatay, kung magsalita sa anak, ayusin mo yan! Po-provoke yung mga bata, di ba? Sabi din sa Ephesians 6:4, and you fathers, do not provoke your children to wrath, but bring them up in the training and admonition of the Lord. Sinong kausap? Fathers. Hindi sinabing, and you, fathers and mothers. Hindi po. Fathers, kayo po ang kausap, hindi mothers. Makinig kayo. Alam natin to lahat. Madalas iniiwan sa nanay ang pagpapalaki sa bata. Ang training lahat galing kay nanay. Mali. Sino ang kausap? Fathers. Fathers, ang laki po ng responsibility nyo, ng role nyo sa pagte-train up ng mga bata. Kaya nga po minsan, nagtataka tayo, bakit ganun yung mga bata ngayon? Wala nang amang tumatayo para ayusin sila. At least in the earliest part of their childhood. Kaya sabi po dito, children. Habang bata pa, napakalaki po ng bahagi ng mga ama. Okay? So, masama po ang epekto at huwag nyo na pong subukan na ipoprovoke nyo ang inyong anak sa galit. Mga tatay, kayo po ang kausap. Do not provoke your children to anger hanggang magalit na po sila sa inyo. Hindi po maganda ang epekto niyan. Nagre-rebelde ang bata. Nagiging talagang may hatred po sa pamilya. So, huwag nyo na pong subukan. At kung nagawa nyo na, meron pa kong pag-asa, pwede nyo pong ipakita sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. If you have changed your ways, then show them the fruit of the Spirit that is in your hearts today. Amen? But do not, sa mga batang mga ama, do not provoke your children to wrath. It will produce bad results in your family. Sinabi na po sa inyo yan, hindi nyo na kailangang hulaan. Sinabi po ng salita ng Diyos, do not provoke your children to wrath. Amen? So, fathers, you are to train your children. Hindi po sa nanay binigay yan. Okay, may papakita lang po ako sa inyo. According to psychologists, no, sa pag-aaral nila, ages 0 to 5, malakas po ang influence ng mother at syempre kasi sa kanya dumidede, siya ang nagpapaligo, lahat. Okay? But, kailangan po ages 5 to 11, okay, yung father's influence and guidance makapasok na. Napaka-importante po itong panahon to habang tinatawag pa silang children. Sabihin natin lahat, children, bata pa. Bakit? Pag yan nag-teenager na, iba na po ang influence na makukuha nila. Yan po ay makukuha na nila sa kaibigan. At minsan, mas matimbang na ang kaibigan kesa sa pamilya. Nangyayari po yan, tama? Pero kung nagabayan nyo habang bata, ang pangako po na salita sa atin, train up a child in the way that he should go so that when he is old, he will not depart from it. Kaya mga magulang, lalo na may mga maliit pang bata, habang bata pa yan, tatay, kailangan na kailangan ka ng anak mo. Kailangan na kailangan ka. Huwag si nanay. Si nanay natural niyang gagawin niya, pero si tatay, you should know that this is your responsibility. Train up the child in the way that they should go so that when they are old, gagawa man niya ng desisyon, hahatakin man niya ng kaibigan niya, babalik at babalik siya sa naituro niyo. Amen? And that is the promise of the Word of God. Kung naturuan mo to, hindi ka kailangang mag-alala. Alam mo bakit? Babalik siya sa tinuro mo. Kaya yung mga naturuan niyo yung mga anak niyo from ages 0 to 11, huwag na kayo mag-alala. Babalik yan. Babalik sila sa naituro niyo. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Amen po ba? So, let's not have a society that are over-mothered and under-fathered. Right? Kasi ang dami ngayon, over-mothered, under-fathered. Meaning to say, kulang na kulang ang instruction ng ama. Amen? And that is why, this is what we have in schools today. Kitang-kita po ng mga teachers yan. Wala na ako narinig, kundi puro reklamo ng mga teachers.
Naku, pastora, mga bata ngayon, wala nang takot. Wala na talagang takot, pastora. Sumasagot na. Kami noon, naku, takot kami sa teacher. Pero ngayon, wala nang takot, di ba? So again, habang maliliit pa ang mga bata, do not spare the rod. Yan po sabi ng Bible. Do not spare. Ibig sabihin, paluin kung kailangan paluin. Habang bata pa. Dahil pag 18 years old na yan, hindi mo na pwede paluin. Amen? Hanggang wala pang teen yan sa kanyang age, pwede pang paluin yan kung kailangan. Sabi ko, paluin, hindi bugbugin. Amen po ba? May tamang pagpalo. Hindi po batok na mapapadapa yung bata. Hindi po, palong maayos. At, of course, you explain everything. Pagkatapos paluin, and you tell them that you love them, kaya mo ginawa yon. Kailangan maintindihan nila, no? And pag yan po ay malaki na, I'm talking to those who have children who are grown up already. Ano naman po ang gagawin natin, pastora? Hindi na pwedeng paluin. Gayahin po natin si Jesus at saka si Paul. Jesus did not condemn, but He showed His love to His children. He did that to Peter, to Thomas, to the sinners in the Bible. Pinakita niya po ang pag-ibig sa kanila. Of course, i-correct mo. Tulad ng ginagawa ng Bible sa atin, we are corrected, no? But, hindi natin sila palalayasin at sabihin, tapos na ang ating relasyon. Hindi na kita anak. Huwag niyo po ginagaya yung telenovela. Hindi ho yan para sa atin. Kung puro telenovela po tayo, yun po talaga gagayahin natin. Makinig po tayo sa salita ng Diyos. Jesus did not break His relationship with any of us. Neither should we do that to anyone. Amen po ba? Prodigal son's father, kita po natin yon. Back in the father's arm. Amen po ba? Binalik ang kanyang pagiging anak. No? At winelcome po siya. So, sabi ng iba, pastora, parang mali naman, nagkamali na nga. Sobrang nga yung ginawa, inubos yung pera, tapos i-welcome mo pa rin. Well, please, don't argue with me. Yun po ang sinasabi ng Bible. I know it's difficult to do na may ginawa yung anak mo, tapos we-welcome mo pa rin. But you have to trust the Word of God. This is what the Word of God says. Tanggapin pa rin natin, anak pa rin natin sila, maski anong klase ang ginawa nila. Amen. So, remind your children who they are in Christ. Ibabalik natin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila. Anak, malinis ka na, nilinis ka na ng Panginoon. Halimbawa, nagnakaw. Anak, hindi ka magnanakaw. Nilinis ka na ng Panginoon, binago ka na ng Panginoon. Hindi ka dapat nagnanakaw. At umasa ka, habang nagtitiwala ka sa Diyos, umasa ka na babaguhin ka ng Panginoon. But you can see, we are still accepting our children. Amen po ba? Ano man ang kanilang mga sitwasyon, we still accept them. Look at Paul, and this is our example kung paano po, how to deal with older children. Look at Paul in 1 Corinthians 6:8-11. Sabi niya dito, no, you yourselves do wrong and cheat. So sinabi niya, may ginawa kayo mali at nandadaya kayo, and you do this things to your brethren. Do you not know, ito na, dito na papasok yung in Christ, yung paalala kung sino ka kay Kristo. Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Hindi pa tapos. Do not be deceived, huwag ka madadaya. Neither fornicators, nor idolaters, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Pastora, para ako na-condemn dyan. Sandali lang, di pa tapos. Okay, huwag kayong mag-react. Ang sabi niya, and such were some of you. Dati kang ganyan. Pero buhat nang naniwala ka kay Kristo, ano na nangyari? But you were washed. But you were sanctified. But you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Amen. Did you see? Did you see how He corrected? Okay, binanggit niya, pero dati yun. Ngayong mananampalataya ka na, iniba ka na ng Diyos. Nahugasan ka na, tinawag ka ng tuwid ng Panginoon. Lakaran mo yan. You have to remind them of who they are in Christ. Huwag yung puro turo, ikaw ganto ka, ganto ka, ganto ka, ganto ka. Tapos natapos na yung sermon.
Hindi po, paalala nyo kung sino sila kay Kristo, kung anong ginawa ni Kristo para sa kanila. Binago na sila ng Panginoon. Amen? Para hindi sila dead end. Wala, ganito talaga ako. Magnanakaw talaga ako. Wala, ganito talaga ako. Adulterer ako. Tapos na, ganun lang. Hindi! You were washed! Amen? You were justified. Pinawalang sala ka na ng Diyos. Lakaran mo yon, anak. Amen? So this is the way, fathers, that you can deal with your children, inspire them, because you are to train up your children according to the Word of God, according to the admonition of the Lord. Fathers, inspire them by living out the fruit of the Spirit in your life. Love, joy, peace. Makita yan sa inyo. Para makita ng mga bata, ganun ang tatay ko. Naalala ko yung tatay ko, ganito eh. Di ba mga kwento natin, si Pastor Mike, ganun ang kwento. Ang tatay ko napaka-generous talaga. Naaalala yun ng anak eh. Maski hindi mo nakasama sa bahay, maaalala mo yung tatay ko napaka-generous talaga. Maglalaro kang basketball, tapos buong team, papapakainin niya sa Moderna. Alam niyo yung Moderna? Yung sa ano yun eh? Eskolta, tama ba ako? Tama ba ako? Moderna. Hindi niyo alam yon? Somewhere. Sa Binondo. Ayan. So, ikukwento niya bakit natatandaan niya yung kabutihan na nakita niya sa kanyang ama. So, mga ama, matatandaan din ng anak niyo ang kabutihan na makikita sa inyong buhay. Ang mga bunga ng Espiritu sa inyong buhay. Just inspire them through that. Amen? And lastly, tapos na tayo, Brother Bob. May natutunan po ba tayo? Amen. Lastly, fathers, it's important to remember that fathers, you are not alone in this journey. Inutos sa inyo ng Panginoon, therefore, kasama nyo ang Panginoon sa pagtupad nito. Amen? God will not tell you to do this unless sasamahan ka niya. Kaya magagawa nyo ang mga pinagagawa ng Panginoon. God is always with you, providing you strength and wisdom. Sabi po sa Hebrews 13:5, and it assures us that God will never leave us. God will never forsake us. So fathers, it's a tough list. No? Speaking to your wife, always good things. Speaking to your children, to train them up. Pero to tatandaan mo, kasama mo ang Panginoon. He is for you. Tutulungan ka niya kasi kalooban niya yan eh. Gusto niya magawa mo yan, kaya bibigyan ka niya ng lakas. Bibigyan ka niya ng wisdom para magampanan mo yan. Hindi ka nag-iisa dito sa ginagawa mo. Kasama mo ang ating Diyos. Kasama mo ang ating Diyos. And so, let me remind you, fathers, tandaan niyo to, napaka-importante kayo sa pamilya. Napaka-importante. I know that. Kasi wala na yung husband ko eh. Di ba, minsan yung ba, sa sobrang galit ng mga pamilya, minsan nakakarinig ako ng ganito, sana mamatay na. Wag niyo sasabihin yun. Minsan sa sobrang galit, sa sobrang sakit na naramdaman nila, nasasabi nila yun. Sabi ko, wag niyo sasabihin yan. You'll find out they're so important in the family. So fathers, please stay healthy and strong. Be healthy to lead your family long. Your children needs you. Your wife needs you. Please be strong with the strength of the Lord. Listen to this. To say no to temptation. By the grace of God, makakasabi kayo ng hindi. May asawa ako, may mga anak ko ako, magtitino ako. Kaya niyo yan sa biyaya ng Diyos. Hilingin niyo lang sa Diyos. Lord, bigyan niyo ako ng lakas para tanggihan ang mga temptation na nakapaligid sa akin. You know, temptation will always be there. You know, as a pastor, I've heard so many sad stories of how a husband would break the heart of their wife. Sira-sira ng bait ng asawa. And you know what? You're just hurting yourself.
na sinasaktan niyo yung asawa niyo ng ganun. Please ask God's help to say no to temptation. So heartbreaking for me to see a woman crying dahil yung asawa nila nagkamali. Napakasakit. Yung babae wala na sa sarili niyang isip. How can you bring back that person, that beautiful person you married? But of course, there is the grace and mercy of God that heals all wounds. But I want you to know the great responsibility you have. You can destroy your homes, but you can make it prosperous as well and have a good future. Maganda ang plano ng Diyos para sa inyong mag-asawa. Huwag niyong sirain. Napakaganda, napakapayapa, napaka-smooth. Why destroy it? That's why we pray for you, fathers, to resist the temptation, to say no, because you can do it. By the grace of God, you can do it. Say no to those distractions. Sinisira lang kayo ng kaaway. Alam niyo, tutuwa lang, demonyo. Demonyo lang natutuwa habang nag-iiyakan ng pamilya mo. Say no to temptation. Gusto ka lang sirain ng kaaway. Gusto niya, early death for you. But no. By the grace of God, we pray for all the men in this house, in this place, that you will have the strength and the wisdom of God to rise up above all temptation. Sa alok ng mundo, kaya mong hindian dahil sa biyaya ng Diyos na nasa iyo. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa iyo, ayaw mong saktan ang asawa mo. Ayaw mong sirain ang future ng pamilya mo. Magandang plano ng Diyos, ayaw mong sirain. At yan ang aming panalangin, Panginoon, that all fathers may see themselves in the identity of Christ, that you have so much good for them in store, that they don't have to find it out there, out somewhere there in the world, but only in you is the perfect peace and the perfect joy and the perfect blessing that they could ever have, even to enjoy it with their own families, Lord God. Father, we thank you. Thank you for all the fathers here. We rejoice in you na pinatatatag niyo sila, Panginoon, at binibigyan ng kalakasan sa kanilang katawan. We give you all thanks, Father God, in the name of Jesus Christ. And everybody says, Amen and Amen. Come on, bless the Lord.